Sa lahat po ng mga tao na tumatahan sa buong sanlibutan, patuloy na sa atin ay inihahatid ang dakila at banal na pagbati buwat sa Espiritu Santo sa ngalan ng ating Panginoong Jesucristo. Kapayapaan ay sumaating lahat. Amen. Nakagagalak isipin, mga kapatid at mga kaibigan, na ang sinalita ng Panginoong Diyos sa pamamagitan ng mga propeta sa panahong nakalipas ay natupad sa atin ngayon sa bansa ng Pilipinas. Dito po sa bansa ng Pilipinas, nahayag ang bayan ng ating Panginoong Diyos at ito'y nag-iisa at ito po ay nakatala sa talaan ng Republika ng Pilipinas bilang isang non-profit organization. Atin din pong naunawaan ngayon, mga kapatid at mga kaibigan, na ang bayan ng Panginoong Diyos, ang banal na bundok ng Zion, ay mayroong nag-iisang ministro. At ang bayan din ito, mga kapatid at mga kaibigan, ay hindi nakapaloob sa alinmang uri ng organisasyon. Ito ay hindi nabibilang sa ibang uri ng organisasyon o anumang uri ng organisasyon. Bagkus ito'y natatangi, nag-iisa, iisa ang guro, iisa ang bayan. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Kaya nga sa ating lahat, patuloy na tayo'y hinahabilinan ng ating Panginoong Diyos na patuloy natin isaliksikin sa aklat ng buhay upang ang ating ipamumuhay ay maging naayon sa kanyang dalisay na kalooban. Mga kapatid at mga kaibigan, bilang mga mananampalataya, bilang bayan ng Panginoon na saksi sa pagkabuhay na magmuli ng ating Panginoon Jesucristo, ito ang napakadakilang bagay na patuloy nating pinatututuhanan sa lahat ng mga tao na nananahan sa buong sanlibutan. Kung gaya't ano ang bilin sa ating lahat, mga kapatid at mga kaibigan, kapag ang watawat ay nataas na sa mga bundok, tingnan natin, mga kapatid at mga kaibigan, at kung marinig na natin ang tunog ng ating pakinggan, sapagkat mga kapatid at mga kaibigan, kung ating gawin ang mga bagay na ito, ating makikilala, ating masusumpungan ang larawan ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya sinasabi sa aklat ng mga awit, mga kapatid at mga kaibigan, kung ating gawin ang mga bagay na ito, pagpapalain niya ng kapayapaan ang kanyang bayan. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Kaya bilang bayan na nagtitiwala sa Panginoon, bilang bayan na iingatan ng Panginoon, ito ang patuloy natin ikinagagalak na awitin at ipahayag sa buong sanlibutan. He that dwelleth in the secret place of the Most High. Patuloy natin ipahayag, mga kapatid. He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God. Your loving kindness is forever, forever is your grace and mercy. Oh, sing unto the Lord a new song, sing unto unto thee, O Lord, will I sing. Surely shall deliver me from the snare of the fowler
pestilence. He shall cover thee with his feathers, and under his wings shalt thou trust. His truth shall be thy shield and buckler. Through the only God our Savior, yes, in Him will I trust. Oh, thank you, God, oh, thank you, Lord. Glory to the King Almighty. Your loving kindness is forever. Forever is your grace and mercy. Oh, sing unto the Lord a new song. Sing unto the Lord, the Most High. Bless His name, declare His glory unto Thee, O Lord, will I sing. Bless His name. Bless His name, declare His glory unto Thee, O Lord, will I sing. Hallelujah. Purihin ang nag-iisang Diyos na tunay na ating nakilala sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. There is no God like Thee. Patuloy nating ipahayag, mga kapatid. There is no God like Thee in heaven above or on earth beneath, who keepeth covenant and mercy with thy servants that walk before Thee with all their hearts. You are the King of kings and Lord of lords, our Savior and our host, that we praise. We praise. You are the Father of the greatest word and the Holy Ghost, that we praise. We praise. We praise you, God. We praise your name. We honor you, our Lord. We praise you, God. We praise your name. We worship you, our Lord. We praise you, God. We praise your name. We honor you, our Lord. We praise you, God. We
purihin ang ating Panginoong Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo na nahayag sa atin nang siya'y buhay maguli ng ating Ama sa ikatlong araw. Kung paanong si Kristo'y nabuhay na maguli. Patuloy natin ipagalak na awitin, mga kapatid. Kung paanong si Kristo'y nabuhay na maguli, ay gayon din tayong mabubuhay maguli. Sa kawangisan ng kanyang muling pagkabuhay, taglay natin ay ang gayon ding pagkabuhay. Salamat sa iyo, aming Ama. Kami iyong binigyan ng katiyakan patungo sa buhay na walang hanggan. Salamat, Panginoon. Salamat, salamat, Panginoon. Sa muli mong pagkabuhay, salamat, salamat, Panginoon. Sa muli mong pagkabuhay. Patuloy nating itaas ang ating dalangin sa ating Panginoong Diyos. Dakilang Diyos, Ama na lumalang ng langit, ng lupa at lahat-lahat ng mga bagay, ang nag-iisang Diyos na tunay na nagtayo ng kanyang dakila at banal na bayan, tunay na Panginoon na patuloy namin tinataas sa iyo ang lahat ng kapurihan at kaluwalhatian magpasawalang hanggan. Salamat, Panginoon, nagagalak kami sa isang araw na ipinagkaloob mo sa lahat ng mga tao na nananahan sa buong sanlibutan upang tubin na ang kapahingahang ukol sa sabat na ginawa mo na sa pamamagitan nito dadaloy na ang kapayapaan sa buong sanlibutan. Salamat, Panginoon, sapagkat humirang ka ng iyong mga lingkod upang gamitin mong dalisay na kasangkapan upang ihayag ang iyong kaluwalhatian, ang iyong mga gawa, ang iyong kapurihan sa lahat ng mga tao na tumatahan sa buong sanlibutan. Patuloy nga, Panginoon, na itinataib namin sa iyo ang iyong bayan na nangalat sa buong sanlibutan, na sa pamamagitan din ng iyong banal na karunungan at kapangyarihan, sino mang makadinig ng iyong tinig na nagbubuhat sa banal na bundok ng sayon, sa kalooban mo, Panginoon, ay patuloy na manatili ito sa puso't isipan ng sinuman upang maging bahagi na ng nag-iisang bayan na nagtataas sa iyo ng pagpupuri at pagluwalhati sa iyong dakong tulong, lukluban sa sangkalamitan. Ang lahat ng mga bagay na ito, Panginoon, ay patuloy namin dinadalangin sa iyo sa pamamagitan ni Kristo Jesus na aming tunay na Diyos at Panginoon na malubos ang lahat ng mga kapatid ay magsipagsabi na Amen. 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 Isang napakabuti at napakadakilang araw po ang aming ipinararating na pagbati sa lahat ng mga tao sa buong sanlibutan, sa silangan, kanluran, timog at silaga. Kapatid at kaibigan, alam ng Panginoong Jesucristo na abalang-abala tayo sa napakarami nating responsibilidad sa buhay. Bigyan po natin siya ng paunlakan po natin yung imbitasyon niya sa ating lahat. Unawain po natin yung mission niya.
Pasusubukan natin sa Aklat ng Gawa, chapter 28, verse 31, yung vision, yung layunin. Ipapangaral ang kanyang katwiran sa lahat ng mga bansa sa buong mundo at itinuturo ang lahat ng mga bagay na nauukol sa pangalan ni Jesucristo ng may katapangan na puspos ng pag-ibig. Itinuturo po ng may katapangan ang walang hanggang tipan ng ating tagapagligtas na si Jesucristo. Kaya kapatid at kaibigan, imbitado po tayong lahat sapagkat tayong lahat ay naalipin ng sumpa ng kasalanan. Buhat sa pasimula, naalipin tayo ng kasalanan ng paniniwala. Amen po ba? Amen. Kaya tutubusin din tayo sa paniniwala. Kaya sinubo yung bugtong na anak na paniniwalaan natin upang tayo mga nabiktima ng walang kabuluhang lakad ng paniniwala ay ibangon ng muli sa paniniwala. Amen po ba? Amen. At kung maunawaan po natin, ilagat natin yung paniniwala natin sa hula ng mga banal na propeta. Amen po ba? Amen. Upang kung tayo may relasyon na sa paniniwala, italangin natin yung ating mauupong bagong presidente ng ating Republika ng Pilipinas, sapagkat napakarami pong problema ng ating bansa at talagang daman-daman na natin ang kahirapan ngayon. Sang-ayon po ba kayo ron? Amen. At dito sa pulo ng mga dagat, nahati na maraming pulo ng mga dagat ang bansang Pilipinas. Dito po matutupad ang hula ng mga banal na propeta na luluwalhatiin ang Diyos ng ating mga ninuno, ang Diyos ni Father Abraham, ni Isaac at ni Jacob. Magpapatotoo tayo. Paniniwalaan natin yung ating tagapagligtas na Espiritu, walang laman, walang mga buto. Paniniwalaan natin na binuhay siya maguli in the third day upang ang ating minamahal na bansa ay bumangon muli at tumibay at lumakas ang ekonomiya ng ating bansa sa pamumuno ng ating minamahal na bagong Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Bongbong Romualdez Marcos, at ang kanyang mga kabinete, ang mga senador, ang mga kongresista, magkaisa na mabuo na yung talagang magkaisa na yung pagtitibaying batas sa pagtupad sa mga Pilipino. Amen po ba kayo ron? Amen. Sa mga gobernador, sa mga city mayor, sa mga barangay captains, talagang marami ng mga kalamitan na dumarating na mga hindi na nating inaasahan at dumating na ang kahirapan sa buong mundo. Maunawaan po ba natin? Amen. Talagang tayo mga may hirap nag-iiyakan na sa kahirapan, sa pagtaas ng mga fuel, sa pagtaas ng mga pangangailangan natin sa buhay. So, ano po ang kailangan natin gawin? Iniimbitahan tayo ng Panginoong Jesucristo, ilagat natin yung paniniwala natin sa hula ng mga banal na propeta. Sang-ayon po ba tayo ron? Amen. Upang yung ating panalangin ay madinig sa langit. Pinakikinggan po yung panalangin ng mga iniimbitahan na nililinis sa maruming paniniwala ng sanlibutan at ipopokus natin yung paniniwala natin sa hula ng mga banal na propeta at isama natin sa panalangin yung mga leader ng ating bansang Pilipinas upang talagang magkaroon ng pagbabago ang ekonomiya ng Republika ng Pilipinas dun sa mga leader ng ating bansa na bawag nakikita at namamasdan ng Panginoong Jesucristo sa langit, yung mga namamahala ng Republika ng Pilipinas. Sang-ayon po ba kayo ron? Amen. Yung pagmamalasakit ng Panginoong Jesucristo ay para sa kapakanan ng lahat ng marami Amen po ba? Amen. Sabi rito sa Isaiah chapter 7 verse 14, kaya't ang Panginoon nga ay magbibigay sa inyo ng tanda. Narito, isang dalaga ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at tatawagin ang kanyang pangalan na Emmanuel. Naunawaan po ba natin? Magbibigay ng tanda. O di yung palang mga iniimbitahan ng Panginoong Jesucristo
meron tayong paniniwalaan na ibinigay na tanda. O di makikilala yung kapisanan, makikilala yung malawalhating iglesia na kanyang itinayo sa paniniwala. Sang-ayon po ba kayo? Amen. Amen. Lahat ng iniimbitahan ng Panginoong Jesucristo na nililinis sa maruming lakad ng paniniwala, inihahanda na tayo bilang tagapagmana ng kanyang pangako. Inihahanda na tayo sa paniniwala, kaya tayo iniimbitahan. Aminin natin, buhat sa pasimulain, dinaya ni Satanas si Eva, napaniwala ni Satanas si Eva na ang utos sa gitna ng paraiso, huwag kakain ng bunga ng kahoy sa gitna ng paraiso. Tinukso ni Satanas si Eva. Naunawaan po ba natin? Kaya si Eva ang naging ina ng lahat ng lahi ng tao hanggang sa kawakasan. O di, ipiktado tayong lahat ng pagiging sinner. O sino may kapangyarihan upang tayo ilinisin at iharap na walang dungis at kapintasan pagdating sa paniniwala? Lahat ng iniimbitahan. Huwag tayong maging pakinggan natin mabuti, unawain natin, paunlakan natin yung imbitasyon ng Panginoong Jesucristo. Tao rin akong katulad nyo. Tao rin yung mga iniimbitahan na paniniwala. Amen po ba? Eto, oh. Kaya't ang Panginoon ay magbibigay sa inyo ng tanda. Nakilala niyo po yung binigay na tanda. Ang Panginoong Jesucristo. O di, ang Panginoong Jesucristo, makikilala natin na pinakatanda na paniniwalaan natin lahat. Siya ang nag-iimbita upang doon natin ilagay yung paniniwala natin sa Panginoong Jesucristo na siya ang hula ng mga banal na propeta. Sapagkat sa atin ay ipapanganak ang isang bata, sa atin ay ibibigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat, at ang kanyang pangalan ay tatawagin kamanghamanghang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama. Tingnan nyo nga, yung ating tagapagligtas ang walang hanggang Ama. Siya ang ating paglalagaan ng paniniwala. Ang kanyang pamamahala at pamumuno ay hindi magwawakas. Naunawaan po ba natin? Sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat, at ang kanyang pangalan ay tatawagin kamanghamanghang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Pangulo ng kapayapaan. At ang paglago ng kanyang pamamahala at ng kapayapaan ay hindi magkakaroon ng wakas. At sa luklukan ni David sa kanyang kaharian, upang itatag at upang alalayan ang kahatulan at ng katwiran mula ngayon hanggang sa magpakailanman. Isinagawa ito ng sikap ng Panginoon ng mga hukbo. Sino ho ang nagsagawa? Sino ang nagsagawa ng sikap ng Panginoon ng mga hukbo upang alalayan ng kahatulan at ng katwiran mula ngayon hanggang sa magpakailanman? Tignan nyo, everlasting, oh. Aalalayan yung kaharian. Aalalayan yung itinayo ng sikap ng Panginoong Jesucristo. Lahat ng maniniwala sa nag-iimbita ang Panginoong Jesucristo na magpapatotoo tayo sa pagkabuhay na maguli. Tayo ho ang pinakatanda na mapagkakakilanlan ng lahat ng mga iglesia sa buong sanlibutan, all over the nation, in the seventh continent, sa silangan, kanluran, timog at hilaga. Sino ho ang nagtayo at nagsikap na nagtayo ng kaharian? Isinagawa ito ng sikap ng Panginoon ng mga hukbo. Lahat ng mananalig sa Panginoong Jesucristo, ang Panginoong Jesucristo ang nagsagawaan ng sikap. Ano ho pangalan nung banal na bayan na itinayo na ginawang sikap ng Panginoon ng mga hukbo? Lahat ng mananalig sa Panginoong Jesucristo na magpapatotoo sa pagkabuhay niya maguli. Ang Panginoong Jesucristo po ang pinakatanda at tayo ang pinakasantuaryo niya. Mamamahinga yung katwiran ng patotoo sa puso't isip natin.
hindi hiwalay sa labi natin. Maliwanag po ba? Amen. Tayong iniimbitahan ng ginawang sikap ng Panginoon ng mga hukbo eh. Naunawaan po ba natin? Kaya nga kung tayo ay mananalig sa Panginoong Jesucristo, maririnig yung pagsambuni ng mga daing at panalangin natin. Kaya nga ipapanalangin natin yung ating kagalang-galang na uupong bagong Pangulo ng Republika ng Pilipinas dahil maraming problema ang ating bansa. Amen po ba? Matagal nang hinugang wealth ng bansang Pilipinas. Kaya nga iniimbitahan tayong lahat, ilagak natin yung paniniwala natin sa hula ng mga banal na propeta na ang Panginoong Jesucristo po ang ibinigay na tanda na paniniwalaan natin at makikilala tayo na tayo ang pinakatanda ng Panginoong Jesucristo na naniniwala sa pagkabuhay niya maguli, na tinawag niya na iglesia ng bundok ng sayo, na pinaghandaan niya ng tahanan sa langit, na tayo ang bunga sa pagkapanganay, na pinasakdal at pinagiging ganap tayo sa paniniwala, tayo kapisanan niya. Amen po ba? Amen. Naunawaan po ba natin na lahat ng gaganap, lahat ng tutupad na magpapatotoo sa pagkabuhay niya maguli ang bunga sa pagkapanganay, first fruit, firstborn. Naunawaan po ba natin yung nagdiriwang ng araw ng Paskwa, Passover feast? Napakadakila po ng preparasyon ng pagdiriwang na inihanda sa atin, binigay sa atin yung tanda na paniniwalaan natin. Makikilala tayong lahat na tayo ang pinakatanda sa langit na nandidinig at nakikita ng Panginoong Jesucristo na gumaganap ng patotoo eh. Amen po ba? Amen. Nakasil yan sa puso't isip natin, iniukit yan. Isinulat sa isip natin, hindi hiwalay sa labi natin at sa angkan at lahi natin yung patotoo. Tayo ang pinakatanda pag nagdiriwang ng araw ng Paskwa. Tayo ang pinaghanda ng natatanging araw. Tayo ang tinawag na araw ng Sabat. Nangingiling, namamahinga, nagsisisi sa mga walang kabuluhang lakad ng paniniwala ng sanlibutan. Nagtitiwala sa mga bagay na hula ng mga banal na propeta na ang tagapagligtas natin, ang ibinigay na tanda na pinaniniwalaan natin at siya nagbunga sa atin. Amen po ba? Amen. Sino ho gumawa ng sikap sa ating lahat ngayon na iniimbitahan ng Panginoong Jesucristo? Sino lumalang sa atin pagdating sa paniniwala? Sino nagsilang sa atin pagdating sa paniniwala? Who is the greatest anchor of our faith? Who is the greatest author of our faith? Jesus Christ is the author of our faith. May patotoo. Ang Panginoong Jesucristo ang ibinigay na tanda sa pagdiriwang nating lahat. Amen po ba? Amen. At siya ang nagsilang sa atin pagdating sa paniniwala. Tayo ang lahi niya sa pagbabagong lahing espiritual. Ilan man ang tawagin niya sa silangan, kanluran, timog at hilaga. Amen po ba? Naunawaan na po ba natin na yung itinayo ng sikap ng Panginoon ng mga hukbo, aalalayan tayo sa kahatulan at ng katwiran mula ngayon hanggang sa magpakailanman. Isinagawa ito ng sikap ng Panginoon ng mga hukbo. Ano ang pangalan nung isinagawa ng sikap ng Panginoon ng mga hukbo? Ano ang pangalan ng kaharian niya? Ano ang pangalan ng bayan niya na itinayo sa paniniwala na iniimbitahan ngayon sa panahon ng kawakasan? Kaya bawat iniimbitahan at mananalig at maglalagak tayo ng paniniwala na tapat natin paniniwala na binuhay siyang maguli independe at pinatunayan yan sa buong mundo at yan ay nasulat sa banal na kasulatan. Mababasa natin sa banal na kasulatan yan, nangyari yung hula na pinatunayan at pinagtibay ng mga banal na apostol, ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta sa mga nalalabing tagapagmana na natutupad nito. Amen po ba? Amen. Tayo po ang ginawang buong sikap ng Panginoong Jesucristo. Lahat ng naniniwala sa pagkabuhay niya maguli. Ang kahariang itinayo niya pagdating sa paniniwala.
Hindi tayo pinagtatayo ng building para doon tayo magkaroon ng celebration. Hindi po tayo pinagtatayo ng building para doon tayo magtago at mangantong. Amen po ba? Amen. O hindi natin nasuwa yung sinasabi ng Panginoon Diyos na hindi siya tumatahag sa gawa ng kamay ng tao, kundi tumatahan siya sa puso at isip ng tao na iniimbitahan ng Panginoong Jesucristo. Naunawaan nyo, ang Panginoong Jesucristo ang panukala na paniniwalaan natin. Amen. Nakilala niyo yung tanda na ibinigay sa atin. So may proseso, nangyari tanda eh. Nagdusa siya on the cross hanggang kamatayan, inilibing, 3 araw at 3 gabi sa ilalim ng lupa. In the third day, pinatunayan sa buong mundo nang buhayin siyang mag-uli. Amen po ba? Amen. Ang Panginoong Jesucristo ang nasa balumbo ng aklat ng tipan ng kordero. Amen po ba? Amen. O ano sabi ng ating tagapagligtas? Pagdating sa Hebrews chapter 7 verse 14. Ano po nakalagay doon sa Hebrews chapter 7 verse 14? Mga kapatid at kaibigan, Ayun po, narito po. Hebrews 7 verse 14, sapagkat maliwanag na ang ating Panginoon ay lumitaw mula kay Juda, tungkol sa angkang yaoy walang sinalitang anuman si Moises hinggil sa mga saserdote. sapagkat maliwanag ng ating Panginoon ay lumitaw mula kay Juda na tungkol sa angkang yaoy walang sinalitang anuman si Moises hinggil sa mga saserdote. O tingnan nyo, wala nang iba pang sinalita si Propeta Moises kundi sa angka ng Juda. Maliwanag po ba sa atin? Amen. Sa lahat ng iniimbitahan ng Panginoong Jesucristo, tayo ang tutupad ng panukala ng tabernakulo ng pantotoo na nasa gitna ng mga tao. Tayo ang bayan niya na maniniwala sa panukala. Amen po ba? Amen. Ang tabernakulo ng patotoo nasa mga tao. Paniniwalaan natin yung tabernakulo ng patotoo. Sino gumawa? Ay yung ating tagapagligtas ang nagdusa on the cross para upang tubusin tayo sa ilalim na sumpa ng kasalanan na sanglibutan eh. Tatandaan po natin, hindi yung nagagawa natin sa pisikal ang kasalanan nagagawa natin sa Panginoong Jesucristo eh. Sa pasimula pa lang naalipin na tayo ng kasalanan sa sanlibutan. Biktima na tayo ni Satanas sa pasimula pa lang. Amen po ba? Amen. Masakit. Amen po ba? Matagal lang nasaktan ang kalooban ng Panginoong Jesucristo eh. Bigyan na natin siya ng karangalan, ng kaluwalhatian, ng kadakilaan. Paniwalaan natin siya. Upang kung dumadaing tayo sa pangalan ni Jesucristo eh, mapakinggan tayo sa langit. Amen po ba? Amen. Marami tayong idadalangin eh. Idadalangin natin yung ating kagalang-galang na uupong Pangulo ng Republika ng Pilipinas, yung kanyang mga kabinete. Upang talagang mag-explore na yung ating bansang Pilipinas at talagang maraming bansa na magugulat sa Pilipinas eh dahil isinilang na yung maluwalhating kaharian dito sa pulo ng mga dagat. Sino ho ang nagsilang? Ang Panginoong Jesucristo. Isinilang tayo sa paniniwala. Mga nagpapatotoo tayo sa pagkabuhay niya mag-uli. Niluluwalhati natin ang Panginoong Jesucristo sa pulo ng mga dagat. Ano ang pangalan ng kaharian na natayo dito sa bansa ng Pilipinas? Bunga sa pagkapanganay, nagdiriwang, nagkakasayahan, nagre-rejoice, nagbabalik ng papuri, lumuluwalhati sa isang Diyos na tunay ng Israel, ang Panginoong Jesucristo, mga saksi sa pagkabuhay na mag-uli. Sang-ayon po ba kayo ron? Amen. Ang katangian at pagkakakilanlan po ng Iglesia ng Banal na Bundok ng Sayon
tayo ang binigyan ng panukala ng tabernakulo ng patotoo na inihahayag natin sa social media yung paniniwala upang magkaroon tayo ng sagrado na relasyon. Naunawaan po ba natin yung mga tinakdang binigyan ng buhay na walang hanggan, yung mga tagapagmana, may mga sagradong relasyon sa ating tagapagligtas, nagpapatotoo sa social media upang pakinabangan ng mga nakakarinig at magkaroon ng pag-asa sa muli niyang pagparito'y datnan tayo, nabubuhay tayo ng may pananampalataya na nagpapatotoo tayo sa pagkabuhay niya maguli. Amen po ba kayo ron? Amen. Ano sinabi ng ating tagapagligtas doon sa mga iniimbitahan na mabubuhay ng may pananampalataya na magpapatotoo sa pagkabuhay niya maguli? Kung mahayag siya sa alapape, mahayag din tayong katulad niya. Amen po ba? Hindi tayo mapapahiyang lahat. Naniniwala po ba kayo sa sinabi ng ating tagapagligtas? Takasan natin yung mga walang kabuluhang aral ng sanlibutan upang huwag tayong mapahamak sa muli niyang pagparito. Nadidinig niyo po ba ako? Naririnig niyo po ba ako? Naunawaan po ba nating mabuti? Yung paniniwala na mayroong kaligtasan at buhay na walang hanggan mayroong kinikilalang patotoo na ang Panginoong Jesucristo ang tabernakulo ng patotoo na paniniwalaan natin, nasaksi tayo sa pagkabuhay niya maguli. Ano po sabi sa Genesis chapter 49 verse 10? Ang sentro ay hindi mahihiwalay sa Juda. Naunawaan po natin ito, mga kapatid at kaibigan. Ang sentro ay hindi mahihiwalay sa Juda. O di ang katwiran ng tagapagligtas hindi mahihiwalay sa iglesia ng bundok ng Sayon. Dahil ang Panginoong Jesucristo ang saserdote ng bundok ng Sayon, magpakailan-kailan pa man. Naunawaan po ba natin ang Panginoong Jesucristo ang pinakatanda? Kaya makikilala yung mga gumaganap ng araw ng gumaganap ng araw ng Paskwa na mayroong mga relasyon na nagpapatotoo sa social media. Ipinapahayag yung patotoo sa social media na saksi sa pagkabuhay na magmuli. Nangyari po yung patotoo. At yan po yung patotoo. Nakatwiran ng ating tagapagligtas. Yan po yung watawat ng ating tagapagligtas na paniniwalaan nating lahat ngayon. Amen po ba? Amen. Naunawaan po ba natin yung may mga relasyon mayroong patotoo na pinaniniwalaan na ginawa yung ating tagapagligtas. Kaya sinabi niya, ang sumampalataya sa Panginoong Jesucristo hindi mapapahiya. Amen po ba? Amen. Yung hindi sumampalataya, mapapahiya. Hindi naniwala. Yung naniwala, hindi mapapahiya. Meron tayong pinaniniwalaan na kung siya paparito na, darat na tayong nabubuhay tayo ng may pananampalataya na nagpapatotoo tayo sa pagkabuhay niya maguli. Na sinabi niya na kumahayag na siya sa alapaap, mahayag din tayong katulad niya o kalarawan niya. Naniniwala po ba kayo sa sinabi ng Panginoong Jesucristo na magaganap sa atin sa muli niyang pagparito? Amen po ba kayo? Amen. Kaya po yung malawalahating iglesia na inihanda na walang dungis at kapintasan o kulubot man, inihanda tayo sa paniniwala. Nakakapi po ba natin? Naunawaan po ba natin? Ang pangalan ng malawalahating iglesia na inihanda na walang dungis at kapintasan sa paniniwala, iglesia ng banal na bundok ng Sayon ang ipinaghanda ng tahanan sa langit. Na tayo ang pangunahing bunga ng ating tagapagligtas. Tayo ang naging bunga sa pananampalataya. Saksi tayong nagpapatotoo sa pagkabuhay niya maguli. Nakilala niyo yung banal na bundok ng Sayon na bunga sa pagkapanganay. Merong pinaniniwala ang patotoo na ginawa ng ating tagapagligtas, ang hukom ng mga hukom, at ang kurdero'y nakatayo sa banal na bundok ng Sayon. Amen po ba tayo ron? Amen. Pinagiging ganap at pinagiging sakdal o matuwid niya tayo sa paniniwala na siya ang naghanda ng buong sikap. Amen po ba? Inihanda tayo ng buong sikap ng ating Panginoong Jesucristo na bunga sa pagkapanganay na pinaghanda ng tahanan sa langit, na hindi tayo pinagtatayo ng building dito sa mundo. Amen po ba? Amen. Kundi siya ang gumawa ng panukala na paniniwalaan natin na yung panukala niyang ginawa ang daan at katotohanan
patungo sa buhay na walang hanggan, patungo sa langit. At ang Panginoong Jesucristo ang pintuan ng paniniwala na papasukin natin pagdating sa langit. At yung katwiran ng patotoo ang susi ng ating pananampalataya na makararating tayo sa heaven dahil tayo ay bunga sa pagkapanganay ng ating tagapagligtas na si Jesucristo, na tayo ang gumaganap ng tanda ng hula ng mga banal na propeta na nagpapatotoo sa pagkabuhay niya magmuli. Amen po ba tayo ron? Amen. Gusto nyo makasama sa muling pagparito na datnan tayong nabubuhay ng may pananampalataya, na buong tapang na ipinaghihiyawan natin yung patotoo, nasaksi tayo sa pagkabuhay niya maguli. Gusto nyo makasama datnan tayo na nabubuhay tayo ng may pananampalataya, na tayo ang katipan niya, tayo ang tumutupad ng Art of Covenant. Kaya iniimbitahan tayong lahat eh. Amen po ba? Masama na ang takbo ng sanlibutan. Ngayon, nararamdaman natin na matinding kahirapan. Amen po ba? Ito yung pag-asa na ibinigay sa ating lahat ngayon. At ang kalakip nito, pag-ibig. Kaya nga, ipanalangin natin yung leader ng ating bansa upang magkaroon na ng vision. Yung mga leader ng ating bansa upang magkaroon ng recovery ang ekonomiya ng bansang Pilipinas. Dahil dito matutupad sa pulo ng mga dagat ang kaharian na luluwalhati sa Diyos ng ating mga ninuno, sa Diyos ni Father Abraham, ni Isaac at ni Jacob, mga nagpapatotoo sa pagkabuhay na maguli ng ating tunay at isang Diyos na sa Jesucristo. Mapalad ang ating bansang Pilipinas dahil may kinikilala tayong iisang Diyos na tunay na si Kristo Jesus. Nagpapatotoo yung mga nangangaral sa social media. Amen po ba? Amen. At binibigyan ng katiyakan yung mga iniimbitahan na sa pagparito niya na tayo yung nabubuhay ng may pananampalataya, dala-dala niya yung gantimpala o yung crown na natatanggapin natin bilang tagapagmana ng kanyang pangako. Amen po ba? Amen. Naunawaan po ba natin yung mga nagdiriwang ng araw ng Sabat na pinagtangi ng huling araw upang tayo ay mangili na, mamahinga na, magsisi na sa mga walang kabuluhang lakad ng paniniwala. Ilagat na natin sa hula ng mga banal na propeta ang Panginoong Jesucristo po ang ibinigay na tanda na paniniwalaan natin na ang Panginoong Jesucristo ang pintuan sa langit na papasukan ng ating kaligtasan. Paniniwala po. Amen po ba? Ang Panginoong Jesucristo po ang bantay sa heaven. Ngayon, kung hindi natin paniniwalaan dito sa lupa na binuhay siyang magmuli, hindi tayo makakapasok sa heaven. Naririnig niyo po ba ako? Iminumulat na po tayo sa katotohanan ng lahat upang kung sa pagparito niya, wala na tayo maging dahilan na hindi natin ito narinig. Kalayaan nating lahat ito sa nadidinig nating pinapakaral sa social media. Amen po ba? Amen. Pananagutan natin ito kapag ito ay nadinig nyo at hindi natin ito tinupad. Wala tayo magiging dahilan. Nangyari po itong nasulat yung ginawa Nasulat yung ginawa sa banal na kasulatan. Ito'y measure ng pananampalataya natin. Ito'y timbangan ng pananampalataya natin. Ito yung ruler ng pananampalataya natin. Ang Panginoong Jesucristo po ang ruler ng ating pananampalataya. Ang Panginoong Jesucristo po ang timber ng ating pananampalataya. Amen po ba? Ang Panginoong Jesucristo po ang measure ng ating pananampalataya. Ngayon, nadidinig natin. Kung hindi natin tatakasan yung mga walang kabuluhang aral na yan at hindi natin i-concentrate sa pagkabuhay na maguli ng ating tagapagligtas yung ating pananampalataya, mananagot tayo sa muli niyang pagparito. Amen po ba? Amen. Sang-ayon po ba tayo ron? Amen. Kaya sa kompetisyong espiritual, lahat ng nagtatanong, ikaw at ako ang santuaryo ng Panginoong Jesucristo.
ikaw at ako ang tutupad ng tabernakulo ng patotoo ng Panginoong Jesucristo rito. Amen po ba? Amen. At napakaliwanag na ibinigay niya sa atin na sa pagparito niya, pumahayag siya sa alapaap, mahayag din tayong katulad niya. Amen po ba? Amen. Sinabi po yan sa Roma chapter 8 verse 29. Sinabi sa 1 John chapter 4 verse 17. Sa pagparito niya, hindi tayo mapapahiyang lahat eh. Kung mahayag siya, mahayag tayong katulad niya. Sang-ayon po ba kayo doon? 1 John chapter 3 verse 2. Subaybayan nyo kami, pakibasa natin sa Bible natin sa ating mga tahanan para matakasan na natin yung mga nagsipagtayo ng religion dito sa sanlibutan. Tayo ang bunga sa pagkapanganay, tayo ang first fruit sa pagkabuhay niya maguli, tayo ang maniniwala dahil ang tagapagligtas natin, ang tanda na ibinigay na paniniwalaan natin tuwing nagpupulong tayo. Inaalala natin yung pagdurusan niya sa krus, yung kamatayan niya nung inilibing siya at nung buhay siyang maguli hanggang sa muli niyang pagparito. Inaalala po natin yung pagkabuhay niya maguli. Hindi mawawalay sa puso't isip at labi natin yan at maging sa angkan at lahi natin. Sang-ayon po ba kayo ron? Naririnig niyo po ba? Naririnig niyo po ba ako? Amen. Sa silangan, kanluran, timog at hilaga, pawang ang lahat ng mga bagay na nakikita natin sa langit, ang bituin, ang araw, ang buwan ay lilipas. Ang mga puno at lahat ng nasa paligid natin ay lilipas. Maging tayong tao ay lilipas dito sa sanlibutan. Katultok man o kudlit ng kanyang salita ay mananatili magpakailan-kailan pa man. Yan ang iniuukit sa puso at isip natin. Amen po ba? Amen. Ang kinauwian niya ng mga bagay na aming sinasabi ay ito. Mayroon tayong isang dakilang saserdote na nakaupo sa kanan ng luklukan ng karangalan sa mga langit, ministro sa santuario at sa tunay na tabernakulo na itinayo ng Panginoon, hindi ng tao. Sino ho ang nagtayo ng tabernakulo? Hindi tao ang nagtayo ng tabernakulo, espiritu ang larawan ng ating tagapagligtas. Siya ministro natin ngayon. Tayo ang santuario niya. O, tutuparin natin ngayon yung tabernakulo ng patotoo upang maging santuario tayo. Tayo ang merong one direction, one vision, one destination. Kung saan siya naroon, doon tayong lahat ngayon. At may katiyakan sa pag-iintay na tatnan tayong nagbabantay sa muli niyang pagparito na nabubuhay tayo ng may pananampalataya na nagpapatotoo tayo sa pagkabuhay niya maguli. So may tinutupad tayong ibinigay na tanda sa atin sa pagpupulong natin at pagdiriwang natin. Kaya tayo nagdiriwang, kaya tayo umaawit ng mga bagong awitin na nagpupuri sa Panginoong Jesucristo. He that dwelleth the secret place of the Most High. Tayo yung mga nilalang niyang kawangis niya. Tayo yung ginawa niyang pinakamatayog na muog. Napahinga, ninasa niya, napahingahan niyang dako, magpakailan-kailan pa man. Namamahinga sa puso't isip natin yung katuwiran ng patotoo, nahahayag sa labi natin, sa social media yung paniniwala natin ay binigay niyang tanda na ang tagapagligtas natin ang tanda na ibinigay na pinaniniwalaan natin na nagpapatotoo tayo na saksi tayo sa pagkabuhay niya maguli. May relasyon tayong lahat. Maliwanag po ba sa atin? Amen. Tinawag niya yung kanyang mga iniimbitahan na kanyang banal na bayan na sariling pag-aari na pinili. Nagginawa niya mga saserdote yung iniimbitahan niya na ikinumbert niya sa paniniwala. Na ipinapahayag natin yung karangalan ng tumawag at pumili sa atin na tayo ang bansang banal niya, tayo ang bayang banal na sarili niyang pag-aari. Ipinapahayag natin yung larawan ng tumawag sa atin sa madilim na sanlibutan upang magliwanag na. Amen po ba kayo ron? Amen. Ang Panginoong Jesucristo po ang nagtayo sa mga naalipin ng walang kabuluhang lakad ng paniniwala. Takasan na po natin yan, pagsisihan na natin yan, at maghintay na tayo at magbantay sa muli niyang pagparito. Amen po ba? Amen. Gapos natin sa puso't isip natin yung patotoo.
Ituro natin sa mga anak at apo natin yung patotoo kung paano tayo pinalaya sa mga walang kabuluhan. Daya ng aral ng sanlibutan. Naunawaan ba natin na tayo ang ginawa niyang santuaryo? Ninasa niya yung puso't isip natin at dakong pahingahan yung puso't isip natin ang katuwiran ng patotoo ng ating tagapagligtas. Naunawaan po ba natin yung ibinigay na tanda na tayo ay nagpupulong at nagseselebrasyon ng araw ng Pasko Passover feast Hindi na dadaan yung salot sa atin. Hindi na dadaan yung masasamang makangaral at pararatingan niya na nakasisindak, nakahihiyan yung mga masasamang makangaral ngayon sa panahon ng kawakasan sa muli niyang pagparito. Amen po ba? Amen. At hindi na rin magtuturo ang marami na sabihin kilalanin ng Panginoon. Maliwanag. Amen. Nakilala niyo yung tagapagligtas na ibinigay sa ating tanda. Na inaalala natin yung kamatayan niya on the cross hanggang muli niyang pagparito. Datan tayong nabubuhay tayo ng may pananampalataya. The living by faith, walk by faith. Amen po ba? Amen. Hindi hihiwalay sa labi natin yung katuwiran ng patotoo ng ating tagapagligtas. Tayo ang itinayo niyang kaharian ay pinaghanda ng tahanan sa langit na bunga sa pagkapanganay na mga saksi nagpapatotoo sa pagkabuhay niya maguli. Na tayo yung pinasakdal niya sa paniniwala. Tayo yung pinagiging perfect niya sa paniniwala. Amen po ba? Amen. Wala pong ibang pangalan ng relihiyon na ipinaghanda ng tahanan sa langit kundi Iglesia ng Banal na Bundok ng Sayon. Tayo po yung mga sanga na naduktong, nasumpong sa katwiran ng patotoo ng ating tagapagligtas. Amen po ba? Amen. Tayo ang maluwalhating banal na bayan niya na itinayo niya sa paniniwala, na ipinaghanda niya ng tahanan sa langit. Kaya hindi tayo pinagtatayo ng building para doon tayo mag-diwang. Amen po ba? Kaya araw na ng Paskwa, pinagtangi na tayo ng natatanging araw. Amen po ba? Amen. Nakagagalak po itong pinagtangi sa atin May natitira pa nga isang pamamahingang Sabat ukol sa bayan ng Diyos. Ano ho ang tinutupad? May natitira pang araw. May natitira pa nga isang pamamahingang Sabat ukol sa bayan ng Diyos. Ano ho ang paniniwala ng bayan ng Diyos na natitira ang araw ng Sabat na ipinagtangi ng Panginoong Jesucristo? Nagpapatotoo doon sa nagtangi ng isang araw last days. Nagpapatotoo sa pagkabuhay niya mag-ulit yung kanyang banal na bayan na ipinagtangi ng isang araw na tinawag na araw ng Sabat. Amen po ba? Amen. Nakilala nyo? Tayo ang magiging pinakatanda ng tagapagligtas natin na nagpupulong tayo na mayroong patotoo na pinagtangi tayo ng isang araw na tayo ang banal na bayan niya na nagpupulong tayo na meron tayong pinagpupulungan at inaalalang hula ng mga banal na propeta na ang tagapagligtas natin at ibinigay na tanda sa pagpupulong natin na nagpapatotoo tayo sa pagkabuhay niyang maguli. Tayo po ang mapagkakakilanlang pinakatanda sa paniniwala na ang banal na bundok ng Sayon silyado sa pagkabuhay na maguli. Merong patotoo na inaalala, pinaniniwalaan na pinaganda ng tahanan sa langit. Amen po ba? Amen. To all listeners, to all partakers, to all followers, in the name of Jesus, in the resurrection. Gusto niyo po bang makasama sa paghihintay at pagbabantay sa muli niyang pagparito na datnan tayong nabubuhay tayo ng may pananampalataya at tinatakasan natin yung mga walang kabuluhang lakad ng paniniwala ng sanlibutan? Ito ho itinanging araw ng Sabat, makikilala ng buong mundo na ang bundok ng Sayon pinakatanda sa Panginoong Jesucristo na nagpapatotoo sa pagkabuhay niya maguli at inihahayag na walang bayan dito sa social media upang pakinabangan ng mga iglesia na maghintay na at magbantay at magkaroon ng katiyakan at kasiguraduhan na nabubuhay ng may pananampalataya na saksi sa pagkabuhay na maguli. Amen po ba? Amen. To proclaim the day of the Lord. Ipinuproklama na po ang kahayagan
ng kabutihan at walang hanggang kagandahang loob ng Panginoong Kristo sa buong mundo upang aliwin niya yung mga itinakdang tagapagmana ng kanyang pangako na magkaroon na tayo ng spirit of assurance na sa pagparito niya, datnan tayong nabubuhay ng may pananampalataya. Amen po ba? Amen. Lilisanin na natin yung mga walang kabuluhang aral ng sanlibutan. Kaya ang invitation walang itinatangi. Ang invitation nationwide, worldwide. Sa silangan, kanluran, timog at hilaga. Any organization, any religion. Dahil ikaw at ako, ang dalisay na relihiyon dito, ang babaeng bao, dahil pinaganda ng tahanan sa langit, ang iglesia ng banal na bundok ng sayo na bunga sa pagkapanganay. First fruit. Nanawaan natin yung first fruit, yung bunga sa pagkapanganay. Nagpapatotoo, merong pinaniniwala ang patotoo. Nalalaman natin na ang kaligtasan at buhay na walang hanggan may patotoong ginawa yung ating tagapagligtas, na ang ating tagapagligtas ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta na ibinigay na pinakatanda na paniniwalaan natin na kung saan siya naroroonin, doroon tayong lahat ngayon. Amen po ba? Ang katwiran ng pagkabuhay ng maguli ang susi ng pananampalataya ng Iglesia ng Bundok ng Sayon. Ang katwiran ng pagkabuhay niya maguli ang pintuan ng pananampalataya ng Iglesia ng Banal ng Bundok ng Sayon na mararating natin yung heaven na kung saan siya naroroon. Amen po ba? Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ang iisang Diyos na tunay ng Iglesia ng Banal na Bundok ng Sayon all over the nation and the seventh continent. At idinideklara ko po sa maraming mga bansa in the seventh continent, sa silangan, kanluran, timog at hilaga, na ang bundok ng Sayon ang pag-uusapan ng maraming mga iglesia. Amen po ba? Amen. Ang iglesia ng banal na bundok ng Sayon po ang mayroong ibinigay na tanda na pinaniniwalaan na mapagkakakilanlan yung mga iniimbitahan na nabubuhay ng may pananampalataya na tayo po ang pinakatanda ng Panginoong Kristo na naghahayag ng kabutihan at kagandahang loob niya na mayroong patotoo na pinaniniwalaan. Amen po ba? Amen. Nakilala niyo yung Iglesia ng Bundok ng Sayon na pinakatanda sa Panginoong Kristo na may mga relasyon na nagpapatotoo sa pagkabuhay niya maguli. Nakatala sa langit, bunga sa pagkapanganay, pinasakdal sa paniniwala. Amen po ba? Amen. Kaya kung marinig niyo katotohanan, takasan natin nyo, walang kabuluhang paniniwala ng sanlibutan. At ang Panginoong Kristo ang gumawa ng panukala na paniniwalaan natin na maghahatid siya atin sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. Kung saan siya naroroon, doroon tayong lahat. Mararating natin yung finishing line ng ating pananampalataya. Amen po ba? Amen. Dito lang po sa Iglesia ng Banal na Bundok ng Sayon, merong talagang wisdom o karunungan ng pananampalataya na kung saan naroroon yung ating Redeemer o yung ating tagapagligtas mararating natin. At makikilala tayong lahat dahil tayo ang ginawang pinakatanda ng Panginoong Kristo na umaalala ng patotoo Tayo ang pinakatanda ng ginawa niya na nagpapatotoo dito sa madilim na sanlibutan na magliliwanag sa madilim na sanlibutan ng bundok ng Sayon Amen po ba? Paki-download nyo yung Bible na sa gadget nyo, high-tech na tayo ngayon. And then pag na-download na yung Bible to sa gadget nyo, i-write nyo Iglesia ng Bundok ng Sayon. Patutunayan ng Panginoong Diyos yan sa kanyang banal na kasulatan. More than 100 verses po yan na pinatutunayan na ang banal na bundok ng Sayon nakatala sa langit. Ano ang Sayon? Ang mga Sayon mananampalataya. Amen po ba? Amen. Ipinapahayag natin ang gawa ng Panginoong Kristo sa banal na bundok ng Sayon na mga saksi nagpapatotoo sa pagkabuhay niya maguli. Amen po ba? Amen. Nakuha nyo ang definition ng Sayon. Pananampalataya. Tayo ang pinapastulan ng Panginoong Kristo ngayon. Tayo ang ninasa niya na dakong tahanan magpakailan-kailan pa man. Tumatahan yung katwiran ng patotoo sa puso't isip natin na naglalakbay tayo sa madilim na sanlibutan na binigyan tayo ng katiyakan na sa pagparito niya ay darat na tayo at nabubuhay tayo ng may pananampalataya. Nasa pagparito niya, kung mahanging on the earth siya sa alapaap, gigisingin yung mga kapatid nating may pananampalataya at tayo mga nakatayo, ibabaguhin niya sa isang kisap mata. Amen po ba?
Amen. Yan po ang katayuan at kalagayan ng Iglesia ng Banal na Bundok ng Sayon pagdating sa pananampalataya. Tagumpay ang ibinigay sa atin, hindi takot, hindi kalituhan. Amen po ba? At Amen. maraming organisasyon na nagtayo ng mga nandaraya ay pararatingan ng kahihiyan at nakasisinta na kalituhan. Naniniwala kayo ron? Amen. Amen. Dahil kukunin ng Panginoong Jesucristo yung sariling tupa niya dito sa mga naparitong mga mandaraya at ng biktima ng walang kabulok, ng biktima ng mga pusong walang malay. Amen po ba? Amen. Naniniwala ako na i-research nyo yung ibang maraming religion sa competition. Isa lang ang linitaw na registered in heaven, Iglesia ng Banal na Bundok ng Sayon. Kaya po ang imbitasyon ng Panginoong Jesucristo, datapwat na magsilapit na kayo sa banal na bundok ng Sayon na bayan ng Diyos na buhay, na nakatala sa langit ang pagpupulong, na bunga sa pagkapanganay ang pagpupulong. Naniniwala kayo doon pag nagpupulong tayo? The day of the Lord, year of the Lord. May ginaganap tayo pag nagpupulong tayo. Inaalala natin yung kamatayan niya on the cross at yung muli niyang pagkabuhay hanggang sa muli niyang pagparito. Amen po ba? Amen. O i-google nyo ang Iglesia ng Banal na Bundok ng Sayon. Alam niyo yung mga nandaraya, sila din ang madadaya eh. Amen po ba? Alam niyo yung channel ng Banal na Bundok ng Sayon, registered na sa langit eh. Registered sa Security Commission, Iglesia ng Banal na Bundok ng Sayon. Yung mga nandaraya po, i-edit nyo sa Security Commission, ipapangalan ng religion nila. Hindi nakatala sa langit. I-edit nyo yung Iglesia ng Banal na Bundok ng Sayon, recorded sa langit, nagpapatotoo. I-edit nyo sa Security Commission, isa lang ang pangalan, Iglesia ng Banal na Bundok ng Sayon. Yung mga nagtayo ng mga religion ngayon, litong-lito na po eh, nagkakatakot na. Kinukuha hula ng mga banal na propeta. Tayong bayan niya, pinagtangi niya ng natatanging araw. At may patotoo tayong paniniwalaan na ginawa ng ating tagapagligtas eh. Na ang bahay niya rito ay mga tao. Ang puno ng sambahayan niya ay yung ating tagapagligtas. Amen po ba kayo ron? Nakilala niyo na ba, larawan ng ating tagapagligtas na espiritu, walang laman, walang mga buto. Yan po ang mapagkakakilanlan sa Iglesia ng Bundok ng Sayon na tayo ang ginawang pinakatanda na makikilala na nagpapatotoo sa social media na ipinapahayag natin yung pag-ibig niya na walang hanggan dahil ayaw niyang mapahamak ang sinuman sa muling pagparito ng ating tagapagligtas. Amen po ba? Amen. Kaya may darating na panganib sa muli niyang pagparito. Nararamdaman niyo ba ngayon yung mga nangyayaring mga kalamidad? Amen po ba? Amen. Kaya nga lahat ng mga nakakarinig eh, iniimbitahan tayo, manalig tayo sa Panginoong Jesucristo upang tayo makatyak na sa buhay na walang hanggan at mapakinggan na tayo sa langit eh. Kaya iniimbitahan tayo lahat para magkaroon tayo ng relasyon sa paniniwala. Ipanalangin natin yung uupong elected President Bongbong Romualdez Marcos at yung Vice President Sara Duterte sa kanilang pamumuno sa ating bansang Pilipinas upang patuloy lang mag-explore ang ekonomiya ng ating bansa at yung kanilang pamamahala ay maramdaman ng Pilipino yung tunay na pagmamalasakit sa kapwa Pilipino. Taas noo ang Pilipino! Bakit po taas noo? Dahil maraming bansa pumunta sa bansa ng Pilipinas sasamba sa isang Diyos na tunay ng Iglesia ng Banal na Bundok ng Sayon. Amen po ba? Amen. Kaya taas noo ang Pilipino. Dahil dito isinilang ang maluwalhating kaharian ng Iglesia ng Bundok ng Sayon. Mga nagpapatotoo, inihahayag ang pag-ibig ng Panginoong Jesucristo sa buong mundo na walang bayan. Relevant, registered sa langit, relevant sa hula ng mga banal na propeta at pinagtibay at pinatotohanan ng mga banal na apostol ang patotoo na kanilang ipinangaral sa mga nalalabing tagapagmana na iniimbitahan ngayon na mag-iintay na sa muling pagparito ng ating tagapagligtas na darat ng tayong nabubuhay ng may pananampalataya. Amen po ba?
Amen. Ano sabi sa atin? Hindi tayo pwedeng turuan ng sino mang paboritong gagamit ng pangalan ng Panginoong Jesucristo eh. Bakit po? Dahil ginawa nang dumating ang kahirapan eh, maraming gumawa ng negosyo, pati yung banal na kasulatan eh, ginawang negosyo. Amen po ba? Amen. Pananagutan natin ito sa muling pagparito ng Panginoong Jesucristo. At dito pa lang sa mundo, pananagutan na natin yan. Dahil marami pang darating na salot ng mga sakit at karamdaman. Pero yung tinawag eh, binibigyan ng katiyakan sa muli niyang pagparito. Amen po ba? Amen. Kaya ano sabi sa atin? Makikilala natin yung tunay nating tagapagligtas dahil siya yung isinugo na ibinigay na tanda na hanggang kamatayan, inilibing 3 araw at 3 gabi. In the third day, binuhay na siyang maguli. Pinatunayan ng Panginoon Diyos Ama ng Panginoong Jesucristo ng buhay siya maguli. Pinatunayan sa silangan, kanluran, timog at hilaga. Pinatunayan sa maraming mga bansa na sa pamamagitan ng lalaking si Kristo Jesus ng buhay siyang maguli, hahatulan niya sa katwiran ng pagkabuhay na maguli ang mananampalataya at hindi mananampalataya. Amen po ba? Amen. Kaya ang iglesia ng banal na bundok ng Zion, ipinaghihiyawan yung katwiran ng patotoo ng ating tagapagligtas. Amen po ba? Ang sumampalataya ay walang hatol, ang hindi sumampalataya ay hinatulan na. Napakadakila ng pag-ibig ng Panginoong Jesucristo sa buong sanlibutan. Transparent po ito sa lahat ng mga tao, sa lahat ng maraming mga bansa all over the nation and the 7th continent. Na ang bansang Pilipinas dito po natupad sa pulo ng mga dagat, luluwalatiin ang Diyos ng ating mga ninuno, ang Diyos ni Pater Abraham, ang Diyos ni Isaac, ni Jacob. O tayo ang mga binhi na nalalabi na iniimbitahan ngayon na mabuhay na ng may pananampalataya sapagkat mapanganib na ang panahon ng kawakasan. Amen po ba? Amen. Kaya nga tayo tinatatakan na ng katwiran ng patotoo eh. Yan yung tinanggap natin, ibinigay sa atin, napakinggan natin, narinig natin. Amen po ba? Amen. Kung walang mangangaral ng patotoo, wala. Hindi natin maririnig to. Amen po ba? Ngayon, nakilala niyo yung nangangaral ng may patotoo na ginawa tayo ng mabuting tanda ng patotoo upang tayo mga ligawin, makapanumbalik na at makapagsisi na ngayon. At maghintay na tayo sa muli niyang pagparito. Sinabi sa atin na hindi tayo pwedeng turuan na sino mang lilitaw ng mga mandarayang mangangaral dito sa sanlibutan. Amen po ba? Amen. Huwag niyong ipagpapalit yung patotoo dun sa mga material na bagay, ano? Na gusto nating makinabang at gumanda buhay natin. Yan ho yung binhi ng kaligtasan natin bawat isa na wala na tayong pagdurusa pa. Huwag niyong ipagpapalit sa mga silo ng mga bagay na nakikita natin sa mundo. Dahil ang mga bagay na nakikita natin ginawang taguan ni Satanas yan. Amen po ba? Amen. Ano sabi kay Apostol Pedro? 1 Peter chapter 2 verse 6 and 9. Ang banal na kasulatan sa banal na bundok ng Zion inilagay na gagamitin at ihahayag. The day of the Lord is the greatest vengeance. Ito na ho yung kahayagan ng kanyang kaluwalhatian, ang paghihiganti niya sa mga naparito na mga kasuklam-suklam at mga karumal-dumal at mga sinungaling na nandadaya ng aral ng sanlibutan. Amen po ba? Kaya yun ang dadaya, sila din ang madadaya dahil eto na, nahayag na yung walang hanggang kabutihan at kagandahan ng Panginoong Jesucristo, ang patotoo na doon sa bawat tatawagin at pipiliin at bubuksan ng diwa ng pananampalataya mananabik na tayo sa pag-iintay at may katiyakan na yung pag-iintay natin na kung mahayag na siya sa alapaapi, mahayag na rin tayo katulad niya at magkakaroon ng piging sa kalangitan dahil tayo ang iniimbitahan niya na magkakaroon ng piging sa langit. Amen po ba? Gusto niyo makakasama sa piging sa langit? Manatili tayong tapat sa pagkabuhay niya maguli. Natandaan niyo yung sinabi kay Apostol Pedro na tayo ang bayan niyang pinili na sariling pag-aari na hiniran niya, na ginawa niyang mga saserdote. Ipinapangaral natin yung karangalan ng tumawag sa atin, na siya ang tumawag na banal na bayan sa atin.
Tayo ang tinawag niya na iglesia ng bundok ng Sayon na pinaghandaan ng tahanan sa langit. Amen po ba? Amen. O, meron na tayong kasiguraduhan sa narinig nyo. Kaya po ang pangangaral ng pag-ibig ng Panginoong Jesucristo walang bayad upang walang maging negatibo sa mga nakakarinig at wala din maging dahilan yung mga nakakarinig Amen po ba? Amen. Ginawa ng tagapagligtas yung katwiran ng patotoo na paniniwalaan natin lahat na yung katwiran ng patotoo ang maghahatid sa atin sa kaligtasan at buhay na walang hanggan bilang mga tagapagmana ng kanyang pangako Amen po ba? Ano sabi sa atin pagdating doon sa mission, sa pangitain magaganap sa banal na bundok ng Sayon? Ang sabi sa Revelation chapter 22 verse 7, mapalad ang nakikinig, mapalad ang naniniwala, mapalad ang gumaganap ng salita ng hula ng aklat na ito. Ang sabi niya, madali na akong paparito. Amen po ba? Amen. O ibig sabihin, mabilis lang magaganap yung pagparito niya. Mapalad yung mga iniimbitahan na tumutupad ng aklat ng hula na ito. Ang Panginoong Jesucristo ang aklat ng hula na ito. Ang Panginoong Jesucristo ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta na paniniwalaan natin na maghahatid sa atin sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. So binibigyan niya tayo ng tagumpay sa lahat ng paglalakbay natin sa sanlibutan ito. Kinasil niya yung takot at magabag at kalituhan natin sa pag-iintay natin sa muli niyang pagparito. Amen po ba? Amen. Kundi pinangungunahan niya tayo sa katwiran ng patotoo sa pangangaral ng mabuting balita ng kaligtasan sa silangan, kanluran, timog at hilaga na ang layunin niya, ang Diyos ay pag-ibig, ipangaral na walang bayan ang katwiran ng patotoo na maghahatid sa atin sa kaligtasan at tagumpay ng bawat isa. Amen po ba? So maraming pong salamat mga kapatid at kaibigan sa narinig niyong pagpapahayag ng katotohanan, ng kabutihan at kaligtasan ng ating pananampalataya na ang Panginoong Jesucristo po ang nagtayo ng santuaryo, tayong iniimbitahan niya na i-apply natin yung katwiran ng patotoo na paniniwalaan natin yung ating tagapagligtas na Espiritu. Walang laman, walang mga buto. Tayo ang ministeryo niya. Siya ang ministro natin. Tayo ang santuaryo niya. Amen po ba? Amen. Mga tao, yung santuaryo niya, mga kumikilos, kahit saan man tayo makarating, tayo santuaryo niya. Tayo vessel niya. Tayo dwelling city niya. Na pinaganda niya ng tahanan sa langit, ang iglesia ng banal na bundok ng Sayon, na pinakatanda na nagpapatotoo pag nagpupulong ng araw ng Sabat, na tayo ang kapisanan niya na nagpupulong ng araw ng Paskwa. Passover feast! Lalagpasatin ng salot, lalagpasatin ng manlilibol, dahil siya ang nagsendo sa puso't isip natin ng katwiran ng patotoo bawat isa. Amen po ba? So sa lahat ng mga nakarinig na magiging participant at a-acknowledge at maniniwala sa pagkabuhay niya mag-uli, so binabati po namin kayong lahat ng kapayapaan ay sumaating lahat bilang saksing tapat sa pagkabuhay niya mag-uli. Magtiis at magbantay tayo sa muli niyang pagparito at mabuhay tayo ng may pananampalataya na nagpapatotoo sa pagkabuhay niya mag-uli. God bless people of Zion. Amen. Amen and amen. Thank you, Lord, in the name of Jesus, in the resurrection. Purihin ang ating makapangyarihan Diyos sa kanyang luluban sa kalangitan, sapagkat bawat isa sa atin, tayong lahat, ay bahagi ng isang bayan na sa paniniwalay pinasakdal ng ating Panginoon Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen po mga kapatid at mga kaibigan. Kahit ang bayang ito ay patuloy nating ipahayag, ito ang nag-iisang bayan ng ating dakilang Diyos. Sa banal na bayang hirang, patuloy nating awitin mga kapatid. Sa banal na bayang hirang ng ating dakilang Panginoon, pinupuri siya at sinasamba.
Tayo ang bayan niya, mga tupa ng kanyang pastulan. Ang banal na bundok ng Sayon ng ating Panginoon. Patuloy tayong mga galak na dumalangin sa ating Panginoon Diyos. Dakilang Diyos Ama na kuskus ng pag-ibig, ng pag-asa, ng kaluwalhatian at karangalan, tunay nga Panginoon, na patuloy kaming tataas sa iyo ng aming buong kagalangan sapagkat patuloy ng aming pusong pag-iisip ay pinagtitibay mo ng katibayan ng iyong banal na kapilan. Amen. Salamat, Panginoon, sapagkat ang mga bagay na sinilita mo sa pamamagitan ng mga banal na propeta sa panahon na kalipas, tunay nga, Panginoon, na aming naunawaan ngayon at ito'y patuloy na lumalago sa aming puso at isipan, kung ito'y patuloy na naiambag sa buong sanlibutan upang tubusin mo na ang lahat ng nangaalipin ng pasimulang aral ng sanlibutan ito. Salamat, Panginoon, nagagala kami sa isang dakilang panahon ng pagkakataon na iginayak mo para sa amin na sa pamamagitan ng araw ng Sabat na aming pinagkakatipon-tipunan. Tunay nga, Panginoon, na dito lumalago sa amin ang iyong banal na katwiran. Ugay ito ang naghahatid sa amin sa isang dakilang pag-asa na sa muling pagpalito ng aming Panginoon Jesucristo, kung ano ang kanyang wangis ay magkakagayon ng wangis ng iyong dakila at banal na bayan. Amen. Salamat, Panginoon, sapagkat patuloy na ang bayang Pilipinas din ay pinagpapala mo sa karunungan, kaalaman sa pamamagitan ng iyong mga lingkod na hindi lang dito upang gamitin mo kasangkapan, upang idalangin ang bayan ito at upang pamunuan na kami ng iyong mga lingkod na itilangin na mamagitan sa lahat ng mga bagay ayon sa itinakda ng kautusan. Salamat, Panginoon, ang lahat ng mga bagay ay patuloy namin itinataas sa iyo sa pangalan ni Kristo Jesus, naming tunay na Diyos at Panginoon ng aming lubos, ang lahat ng mga kapatid ay magsipagsabi na Amen. Amen. Amen.